fuck? Oh my god. How could you have possibly? Munti ka na dun ha, munti ka na dun. No. Okay, naku. Hello mga stories, so welcome back sa another content dito sa channel ng mga stories, no? Ako pala si Marky, no? At ngayon, hihimay natin na isang viral dashcam footage na binahagi ni James Deakin, okay? Straight to the point tayo, no? At accident ba to o sadyang katangahan sa kalsada, no? Tara, pag-usapan natin. Ngayon, basahin mo natin yung post, no? Mula kay James Deakin, no? Sabi niya, no, you have to prepare for everything when driving in the Philippines. So, ngayon, panoorin natin saglit itong, itong video na to. At ito yung publicly yung video nito. Ito. So, galing mismo kay James Deakin nito. Let's go! What the fuck? Oh my god. How could you have possibly? Oh my god. Teka, saan to? I think SM to, no? SM to, no? SM Central, sabi na, Skyway yan eh. Yung papuntang north. Okay. So, yan mga stories, no? So, ngayon, so you can see, no, nasa right lane siya ng camera, may tapos na, elevated siya sa Skyway, no? Ayan yan, nakita rin sa SUV, nakaharang sidewest, naka-counter traffic siya sa mismong linya niya, mismong lane, di ba? So, ayun, at hindi natin alam kung nadulasan, kasi hindi natin alam yung pulot dulo dito. Kasi, dashcam pa lang dito kasi pag nakita natin already naka-counterplay na siya. So, mga stories, no, ito na nga yun ano pala ito na already na pala ito na-release yung state, yung sa LTO, no, nag-release na-publish na pala ito, medyo 10 hours ago. Ito yung ba na obstruction of traffic sa Skyway, no? Yung unang pinag-usapan natin ng marami. Inaksyonan na mismo ng LTO. Nice, grabe. At this time, no, hindi na ito simpleng usapang social media lang, no? May show cause order na talaga. At naka-alarm na ang sasakyan at suspendido na ang lisensya sa driver ng 90 days habang iniimbestigahan. At sa totoo lang, no, tama lang yan, okay? Kasi kung pababayaan mo ng ganitong klaseng asa ng kalsada, no, mas lalo lang lalakas ang loob mga irresponsableng driver. Okay? So, ito, basahin natin yung official ng payag ng Land Transportation Office Philippines. Okay. Viral na obstruction of traffic sa Skyway, inaksyonan ng LTO, SCO, nilalabas sa sakyan ng alarma, lisensya ng driver, suspendido. So, patuloy ang mabilis na aksyon ng Land Transportation Office o LTO laban sa isang rehistradong may-ari at driver ng isang Mitsubishi Adventure na sangkot sa viral na insidente ng Skyway matapos itong makuha ng dashcam video habang umano'y maharang sa daloy ng trapiko. Hindi pa ito galing ito sa AC Garage. Hindi naman yun, no? Malamang hindi ito. Kasi adventure kasi. Kaya nga sabi, tuloy tayo. Sa director ng LTO Chief Assistant Secretary Marcos D. Nakalinaw, no? Agad ito pina-investiga ng insidente na kumakalat sa social media na magresulta na sa pag-issue ng show cause order o SEO laban sa sangkot na sasakyan. Batay sa dashcam ng video na ibinahagi sa Facebook page ni James Deakin. Ayan nga, diba? Makikita ang pansamantalang ininto sa dahil ng trapiko sa isang bahagi ng Skyway dahil sa natural insidente. Ito yung naganap noong June 3, 2026. So, recently lang, no? Bandang alas 5 ng hapon. Sa bahagi ng
Skyway malapit sa SM City Santa Mesa, sabi na familiar ako dyan okay. So dahil dito inaatasan ng LTO na sa pamamagitan ng Intelligence and Investigation Division o IID ang rehistradong may-ari at ang driver ng sasakyan na marap sa pagdinig at pagsumite ng kanyang sinumpaang salaysay kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanya. Kabilang sa mga posibleng paglabag sa kanyang harapin ang reckless driving, obstruction of traffic at pagiging improper person to operate a motor vehicle. Bukod pa sa iba pang paglabag na maaaring matukoy habang nagpapatuloy ang investigasyon. Samantala, nilagay na rin sa alarma ng naturang sasakyan. Ang lisensya naman ng driver ay sa ilalim ng 90 days na preventive suspension habang isinasagawa ng investigasyon. Simple lang ang pakiusap natin sa lahat ng motorista, tiyaking sumunod sa batas trapiko at maging responsable sa kalsada sa pamamagitan ng disiplina at pag-iingat. Maiwasan natin ang mga insidente naglalagay ng panganib sa buhay at kaligtasan ng ating mga kababayan. Aning Lacanilao. So, sa uli, muling pinahalahan ng LTO sa lahat ng motorista na pairalin ng disiplina, pag-iingat at responsableng pamamaneho sa lahat ng oras. Ang maigpit na pagsunod sa mga batas trapiko ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan, kaligtasan at maayos na daloy ng trapiko sa mga lansangan. Makakasarin ang publiko sa patuloy ng LTO sa pagsasagawa ng kaukulang aksyon laban sa mga motorista na lumalabas sa batas at naglalagay sa alanganin sa kaligtasan ng publiko. Yun mga stories, yan yung yan yung statement dito galing sa LTO Facebook, official Facebook page ng LTO. Ngayon, observation natin dito, base sa ito sa naging usapan sa bawat incident. Makikita talaga na sasakyan na naging sagabal yung traffic sa Skyway. At tandaan natin na hindi simpleng barangay road o maliit na kalsada. Skyway ito high-speed road ito At ibig sabihin kahit ilang segundo ka lang humaraw, pwede ka na yan madudulot ng sunod-sunod na aksidente. Diba? Sa dulo ng didiretso, kapag nasa expressway ka, wala kang karapatan magkamali ng pabaya. Pwedeng magkamali ang tao. Pero ang tanong kasi dito, paano mo i-handle yung mali mo? Kasi ang totoong problema, hindi lang yung pagkakamali mismo. Okay? Ang problema yung desisyon pagkatapos ng mali. So, di ba? So, kung lumagpas ka sa exit, take the next exit na, di ba? Kung nalito ka, humingi ka na ng tamang tulong. Okay? Kung may problema sa ang sasakyan, secure the area at tumawag ng assistance. Okay? Pero kung haharang ka sa daloy, magpapanik ka sa gitna ng high-speed traffic, o gagawa ka ng move na pwedeng ikamatay ng ibang tao, hindi na siyang simpleng area. Kababayan na yan. Okay? Kababayan nyo. Okay? So, pagkakataon ito, wala nang nakalaan, so hindi ko na hindi ko na i-include yung sa comment sections. Let's make an sa opinions ko dito. Opinion ko dito, good job LTO, katutusin. Matagal nga, ganyan talaga, as usual talaga, ginagawa niya yung kanilang mga trabaho. Kasi, yung buwis natin na galing sa mga taong bayan. Okay? At diretso na, ganitong action ang gusto makita ng publiko. Yes. Hindi yung puro warning, hindi puro paalala, hindi puro ingat po tayo. Kailangan may actual consequences. Kasi kung walang kapalit ng pagiging irresponsible ng kalsada, uulit yan. Okay? As usual talaga, ang dami nagiging, hindi lang ganyang obstruction, pati road rage, pati yung mga away sa kalsada, ang dami na nakikita kong ganyan. Ang dami nagiging pasaway sa kalsada. Grabe. Hindi lang yung road rage, pati yung mga parking. Kasama na rin yan, covered pa rin yan. Kasi pag, lalo sa mga parking ihaharang yan.
Eh, ano yan, hindi exception, ano yan, hindi exceptional yan. So, ayan, kasi kung ang yung show cause order, tama naman. Yung pag-alam sa sasakyan, tama. Yung 90-day travel suspension, tama lang din habang inimbestigahan. Okay. At sana, malinaw to sa lahat, no? Ang lisensya ay pribileyo, hindi karapatan. Okay? Na kapag hindi mo kaya magmaneho ng responsable, dapat lang na bawiin muna yan sa'yo. Okay? Isa pa, gusto ko rin sabihin sa inyo na lahat ng mga motorista dyan, hindi sa lahat na marunong ka lang umapak sa silinyador, preno o malibelo niyan. Ang tunay na driver marunong sa tamang pagdidesisyon, tamang responsable sa emergency, tamang disiplina sa kalsada, at higit sa lahat, respeto sa buhay ng ibang tao. At sa gusto mo natin bawasan ng ganitong insidente, balik tayo sa basic. Nako, may business. Low budgets. Okay? Para sa mga stores na nakakalimut, ayan naman tayo ulit. Okay? Low budgets. B, battery. L, lights. O, oil. W, water. B, brakes. A, air. No? G, gas. E, engine. T, tires. Yung S, at saka yung cell. Okay? Lalo na nasa SOP, parang ng tag-ulan, ako, critical lang yan. Brakes, air, and tires. Di ba? Kung kalbo ng gulong mo, delikado na. Kumain na yung preno mo, delikado na. Kung siya pag yung focus mo sa awantok na, delikado na rin yun. Okay? So, hindi lang para sa sarili mo, para sa lahat ng kasabay mo sa daan. Okay? At para sa mga, at may isa pa akong gustong idiin dito. Sana tuloy-tuloy itong style ng LTO, no? Hindi lang kapag viral, hindi lang kapag sikat ang nag-post, no? Hindi lang kapag trending sa Facebook. Dahil dapat kahit ordinaryong motorista ang nag-report dito, no? May mabilis ding action. Okay? Kasi ang batas hindi dapat gumagawa lang kapag maraming nanonood. So, final thoughts ko dito, Master. So, ito ang klase ng balitang gusto ko marinig. Na may action, may investigasyon, at may pananagutan. Okay? Pero sana hindi ito nagtatapos dito. Ang tunay na goal dito, hindi lang para sana ang may mali. Ang tunay na goal ay maiwasan ng maulit pa ito. Kaya sa lahat ng mga drivers dito, no, kung hindi ka sigurado, huwag ipilit. Kung mali ang pasok mo, huwag magmatigas. Okay? Kung may problema sa sasakyan, huwag mo nang isuga sa expressway. Okay? At kung alam mong wala ka ng kondisyon magmaneho, tumanggal ka at huwag nang bumiyahe. Ganun lang kasimple. Okay? Also para sa LCO, maganda lang to. Talaga, keep going talaga. Keep on moving lang. Sana mas marami pang decisive action lab sa mga driver. Decisive action lab sa mga driver na naglalagay ng peligro sa publiko. Yun lang, mga stories, no? Kayo mga stories, no? Saan ba kayo sa aning action? Sa pagbang 90 days suspension, dapat mamagitan ang magat para parusahan. Comment down below at gusto kong malaman sa mga opinion dito. Yun lang mga stories, maraming sa panonood, no? Kapag like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa baba. As always, mga stories, thank you and have a great never end stories. Bye!